Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Karapat-dapat lamang siyang sambahin at pasalamatan sa bawat araw na ipinagkakalob niya sa atin. Sa mga oras na ito, sama-sama po tayo magnilay ng mabuting balita upang sa ganon magsilbi itong pagkain spiritual sa ating pang-araw-araw na buhay. Panginoon, lumulod kami sa iyong presensya ng iyong banal na Espiritu at hindi na kapatawaran sa aming mga kasalanan. Sa mga oras na ito, ang iyong banal na Espiritu ay sugo mo at linisin ang aming puso at pagkapuspusin upang sa ganon magkaroon kami ng karunungan na nagmumula sa iyo. Ikaw nakababatid ng bawat pagsubok na pinagdadaanan namin, Panginoon. At nawa, O Lord, magbigay sa amin ng kalakasan na pag-asa upang sa ganon, sa bawat pagsubok na hinaharap namin, sa iyo kami humihingi ng kalakasan. Ang iyong lingkod ay gamitin mo lamang instrumento. Ako'y makasalanan at lahat kami makasalanan. Ngunit isang banal na Diyos ang makakasama namin sa oras na ito upang magbigay ng pagkain spiritual na makapagbubusog sa amin, isang tubig na nagbibigay buhay, kain nagbibigay buhay at si Kristo. Nawa, anumang mga karamdamin namin spiritual, ang iyong salita ang makapagbigay ng kagalingan sa aming Panginoon. At dalangin namin na hindi lamang namin ito marinig. Ito'y aming maisabuhay at maibahagi sa iba. Ang lahat ng ito ay dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, isa ng Espiritu Santo. Amen. Sama-sama po nating pakinggan ang mabuting balita. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan niyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalit-litang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya sino mang magpawalang halaga kaysa kalit-litang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo ng tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So, welcome po sa Word of God, Daily Gospel. Muli ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita through social media, kamukha po ng Facebook Live. Bilang pagkain spiritual. Sapagkat mismo ang Panginoong Jesus ang nagsabi na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. At ang pagbasa po natin ay mula kay San Mateo. At ito po ay tungkol sa, ang turo tungkol sa kautusan. Ano ba yung kautusan? Yun po yung mga commandments ni God. Yung 10 commandments. Actually, hindi lang naman 10 ang utos ng Panginoon eh. Napakarami, no?
Pero pag nilaya natin kung bakit ba, ano bang sinasabi ng Diyos tungkol sa pagsunod sa commandments o sa kautusan. Amen. So, sabi po rito, mismo ang Panginoong Jesus ang nagsalita at ang sabi niya, siya yung nagpunta rito sa mundo. Dahil nga sa, di ba, ibinigay niya ang kanyang buhay, no? Para sa ating mga makasalanan. Ngayon, hindi siya nagpunta rito sa mundo para pawalang bisa ang kautusan. Kundi para ipaliwanag, ipatupad. Kasi nung wala pa si Jesus Christ dito sa mundo, sa Old Testament, meron ng commandments. Doon nga yung 10 commandments na ibinigay ng Diyos Ama kay Moises. 10 commandments yun, no? So, si Kristo, dumating siya sa New Testament, sa Bagong Tipan. So, nung dumating ang Panginoong Jesus, meron ng sinusunod ang mga tao na batas. Batas yun yung commandments So, ngayon, magkakaroon ngayon ng pagtupad. Kumbaga, hindi naman sinabi kasi noon sa Old Testament na huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, magsimba ka tuwing araw ng linggo, ganyan, no? Sa Old Testament, yun na yung utos Ngayon, pagdating ni Kristo, yun pa rin ang utos, hindi naman nagbabago. Kaya lang, ang ginawa ng Panginoong Jesus, mas pinaliwanag niya, mas pinaintindi niya. Kumbaga sa produkto, mas pina-improve. Okay. Kamukha halimbawa nung huwag kang mangangalunya. Noon sa Old Testament, mako-consider na kung nangangalunya ka, kapag ikaw ay, nakikisama sa hindi mo asawa, o kaya mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, nagkakaroon kayo ng premarital sex, ikino-consider yung kasalanan, or mortal sin. Pero ngayon, sa panahon natin, sa panahon ng Panginoong Jesus, sinabi ng Panginoong Jesus na, kapag ikaw ay tumingin ng may masamang pagnanasa sa isang babae, sa isip mo palang nagkasala ka na. So, hindi mo pa ginagawa yung act ng, nakikipag-sitting ka sa kanya, hindi pala pa dun Nasa isip mo pa lang yun. Pinagnanasaan na siya, di ba? Sa isip mo. Doon pa lang, inaano ng Panginoon na, tanggihan na natin. Kumbaga, kasi ang battleground ng demonyo talaga, nasa isip yan. Nagsisimula yan sa thoughts natin. Tayo ay natutukso at tinutukso tayo ng diablo sa ating isipan. Kasi nga, everyday, meron tayong spiritual battle. At yung spiritual battle na yan, nagaganap yan sa ating isipan. Kapag naisip natin na gumawa ng masama, kapag inaisip natin yung ganito, ayun na, di ba? At ginawa na natin, doon na nagsisimula na mag-fall tayo sa temptation, na nagdala sa atin sa kasalanan. So, ang turo sa kautusan, masasabi natin na, yung commandments naman yan pag-ibig yan ng Diyos pag-ibig yan ng Diyos. Pero sabi nga sa binasa natin, walang idadagdag, walang ibabawas sa kautusan. Kasi kapag tayo ay nagdagdag ng maling turo, malaki ang pananagutan natin sa Panginoon. Pag tayo naman ay nagbawas, ganun din. So dapat, kung ano yung talagang utos ng Panginoon, yun lang yun. Kasi ngayon, ang nangyayari, naiiba. Naiiba ang commandments ng Diyos. Actually, hindi na nga nasusunod ang utos ng Diyos. Bakit? Kasi sinabi din sa Bible na darating ang panahon na hindi na susunod ang mga tao sa commandments. Bakit? Kasi ang magiging batas na ng tao, kung ano yung gusto ng tao. Hindi na talaga, ngayon pa nga lang, di ba, sa panahon natin, meron tayong tinatawag na batas ng tao. Yung no parking, no littering, no jaywalking. Mga batas yan ng tao. Pero di ba, na-violate pa rin yan? Hindi pa rin yan nasusunod. Bakit? Kasi yung tao, imbis na sumunod sa batas, meron siyang sariling katwiran. Ba't ako hindi magkakalat? Wala naman nakakakita. Di magtatapon ako kung saan-saan. Bakit ako hindi tatawid dyan sa sinasabing no jaywalking? Wala naman nakakakita. So, may katwiran na yung tao. So, yung tao mismo ang gumagawa sa sarili niyang batas na sinusunod. At nangyayari ngayon, kamukha halimbawa ng mga divorce. Batas yan sa ibang bansa. No? Batas na yan, na pwedeng magpakasal, pagkatapos pag hindi magkasundo, pwede maghiwalay. Pero sa Pilipinas, wala pa tayong divorce. Kasi
ang Pilipinas talagang marami ang Katoliko dyan eh. Kristiyano, no? So, pero merong iba na rin na talagang gusto nila ang divorce. Sa Diyos, sa batas ng Diyos, hindi pwede yun. Kasi sabi sa San Marcos, ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Kaya nga ang pag-aasawa, hindi talagang madali yan. Kasi sa Pilipinas, once na nagpakasal ka na, ano na yan eh, commitment na yan habang buhay. Sabi nga, di ba, pag kinakasal ang babae at lalaki, sinasabi nung pare, till death do us part. So, nung mag-asawa, no? So, hanggang kamatayan yan. Hindi yan na kontrata na na-expired. Kaya tingnan mo dito sa Pilipinas, wala pang divorce pero marami na ang hiwalay. Marami na tayong tinatawag na single mother, single father, kasi hindi sila nagkakasundo eh. Kaya nga pag-asawa, may kasabihan na hindi parang kaning mainit, nakapagsusubok, pag napaso, iniluluwa. So, ano pa yung mga batas na nangyayari ngayon dito na hindi na nasusunod? Abortion. Ang abortion, pwede na yan sa ibang bansa. Yung pag halimbawa, nabuntis ka, tapos ayaw mo yung baby, pwede mo siyang ipa-abort. Kasalanan yun, buhay yun eh. Wala mo kasalanan yung baby, bakit mo siya papa-abort? Any reason na nag-exist siya sa tiyan ng nanay, hindi kasalanan ng baby yun. Tsaka ang bawat buhay, mahalaga sa Diyos. No? Kaya nabuntis yan dahil na-rape, hindi pwede mag-suffer yung baby, yung buhay ng baby, dahil lang sa hindi mo gusto yung baby, na-rape ka, hindi gano'n, no? Yun ang batas ng Diyos, hindi pwede. So, kasi sa madaling salita, magkaiba ang batas ng tao sa batas ng Diyos. In a way na, ang batas kasi ng tao, pwede mong anuhin eh. Pwede kang magtago, pwede kang umiwas, pwede kang manuhol. Hindi ba, halimbawa, nahuli ka ng police enforcer, and then makikipag-usap ka lang, makikisuhol ka lang, bibigyan mo lang yan ng lagay, ligtas ka na, no? Kasi, batas yun ng tao. Pero ang batas ng Diyos, hindi ka makakapagtago. Kapag sinabi ng Panginoon na huwag kang magnanakaw, pero nagnakaw ka pa rin, maaari kang magtago sa mga pulis. Pero sa Diyos, ginagawa mo pa lang yun, inisip mo pa lang yun, alam na niya. So, sa batas ng Diyos, walang taguan, hindi talaga tayo makapagtago. Maloloko natin ng ibang tao, ang ating sarili, pero sa Panginoon, yun ang batas ng Diyos na kita niya. So, ano pa ang mga batas na nababiolate, no? O kamukha ngayon, ang mga LGBT community, gusto nila magkaroon sila ng SOGI bill. Alam naman natin na napakarami ng batas dito sa Pilipinas. Sila gusto nila magkaroon ng bill. Anong klaseng bill yun? Yung equality. Kung anong tinatamasa ng natural na babae at lalaki, gusto rin nilang matamasa. Kung ikinakasal ang babae at lalaki, gusto rin nila na yung mga same-sex relationship, magpapakasal din legal. Meron din silang karapatan. So, yung mga ganong bagay na hindi na talaga, wala sa batas ng Diyos, ang gumagawa na tao. Minsan nga, hindi na nga na-approve ng batas ng tao, mismo na yung tao ang approve. Kasi gusto ko to eh. Ito yung gusto ko eh. Wala naman kami tinatapakan ng tao. So, ito yung batas ng tao. So, meron din tayo sariling batas. Yung gusto ng tao. Pero sabi ng Panginoon, mawawala ang lahat dito sa mundo. Ano sabi din dito sa binasa natin? Sabi, maglalaho ang lahat ng bagay dito sa mundo. Pero kahit kaisa-isang salita mula sa commandments o sa Bible, hindi mawawala ng bisa. Something naman talaga ang panahon magugulaw ang mundo. Mawawala ang mga malaking building, mga bahay. Mawawala ang lahat. Kasi mundo lang naman to eh. Di ba sabi nga, ilan ba ang planets na around the sun? Isa lang tayo sa mga planeta na yan. Time will come, mawawala yan. Sa mga anong rason? Pwede sa second coming ni Jesus Christ na it will happen anytime. Anytime talaga. Parang magnanakaw, darating si Kristo. Or, pag namatay tayo na anytime din, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Pati isa lang ang sigurado sinabi sa Bible. Magkakaroon ng pagbabalik ni Kristo para sa Judgment Day. Hindi natin pwede sabihin na, matagal pa yan. Judgment Day, hindi ba matagal pa yan? Ganun din naman ang nangyari noong unang ginunaw ng Diyos ang mundo eh. Nagkaroon ng unang paggunaw sa mundo sa panahon ni Noah.
Yung nagkaroon ng pagbaha ng 40 days and 40 nights. Hindi rin pinaghahanda rin ni Noah ang mga tao, sabi. Magsisi na kayo pagka sumakay na kayo dito sa malaking arko kasi babaha, lulubog, gugulo ng mundo. Pero hindi nakinig ang tao. Patuloy sila sa paglalasing, pag-aasawa, pagtatrabaho. Dumating yung time na hindi nila alam na eto na ang baha, so namatay. So kung merong unang paggunaw, merong darating uling paggunaw. Kasi yung paggunaw doon sa unang mundo, baha yun tubig. Pero itong pangalawa or last na paggunaw sa mundo, hindi na siya tubig. Apoy. Uulan na ng apoy. So just imagine, no? Pag ikaw tayo ay nababaha, pagka humupa yung baha, meron pa tayo medyo masisig na gamit Pero pag gunaw ang mundo sa pamamagitan ng apoy, wala talagang matitira. Bahay, sakyan, lahat. Pera, wala. Kaya nga, just imagine, pag dumating na yung time na hindi tayo handa, wala na lahat. Wala ng wifi, wala ng internet, wala ng mga malls, wala na lahat. As in, wala. Wala naman tayo may pagmamalaki sa Diyos. Sasabihin natin, Lord, marami akong pera nung nabubuhay ako. Lord, isa akong profesional, isa akong senador, isa akong president. Hindi. Sa araw ng paghusga, wala tayong dadalhin na kahit ano mula dito sa mundo, kundi yung ating sarili labang, kung ano yung ating ginawa, kung ano tayo sa mundo. Ibig sabihin relasyon pala, hindi ginawa. Tayo husga ng Diyos, hindi naman sa kabutihan na ginawa natin Husgahan tayo ng Diyos sa pag-ibig natin sa Kanya. Kasi pag may pag-ibig tayo sa Diyos, automatic magbubunga yan ng mga mabubuting gawa. Kaya ang sinasabi ng Panginoon sa mabuting balita na ito na magaganap, matutupad lahat. Kapag sinabi ng Biblia na may impyerno, may impyerno. Kapag sinabi ng Biblia na may demonyo, may demonyo. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi, katang-isip lang yan. Hindi totoo ang mga sinasabi sa Bible. Di ba sabi nga ng Panginoon, pag ganun daw ang way of thinking natin, ibibilang tayo na hindi bahagi ng kaharian ng langit. Kasi sa pagkakataon nito ngayon nga, Kwaresma na, inaalala natin ang paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Kristo. Ginawa na ni Kristo ang kanyang misyon. Kaya nga tayo na malayang makakalapit sa Diyos, makakapagdasal sa Ama, makahingi ng tawad, kasi inalay na ang kordero, ang Panginoong Yesus. Kung hindi nagpapako si Kristo sa krus, kahit anong gawin natin kabutihan, kahit anong paglapit natin sa Diyos, hindi magiging katanggap-tanggap. Pero dahil nga sa anak, di ba, ibinigay ang buhay, meron tayong pagkakataong humingi ng sorry sa Diyos. At dyan, inggit na inggit ng dyablo. Kasi ang dyablo hindi siya pwedeng magsisi Hindi siya pwedeng magpakumbaba. Tayo, kahit makasalanan tayo, mahal tayo ng Panginoon. Actually, mahal na mahal tayo ng Diyos, tayong mga sinners. Ang ayaw lang ng Diyos sa atin, yung kasalanan na meron tayo. Kaya yun nga yung pinagbabalik loob tayo para iwanan na yung mga kasalanan yan. So, ang Bible, ang bawat mula Old Testament, New Testament, lahat yun matutupad. At natupad na nga. Natupad na lahat. Yung Old Testament, tapos na yun. Yung New Testament, tapos na. So, ano na lang ang inaabangan natin ngayon? Nasa last page na tayo ng Bible, which is the Revelation, o yung pahayag. At anong sabi sa pahayag? Darating ang panahon, yung mga maiiwan dito sa mundo. Kasi nga, darating si Kristo na hindi natin alam, pwedeng mamaya na, o hindi natin alam Kaya lang hindi pa siya dumadating kasi nandun pa yung pagbibigay chance. Maiiwan ang mga taong hindi nagkaroon ng malaking pag-ibig sa Diyos dito sa mundo. At makakaranas ng paghihirap. Isang paghihirap na sobrang gutom, sobrang giyera. Ayan na nga nangyayari na, di ba? Sinabi na si Bible na magkakaroon ng mga sakuna, mga giyera. Actually, nagaganap na lahat kung ano yung sinasabi. Nagkaroon na tayo ng giyera, ng mga tsunami, ng mga COVID, di ba? Yung mga sakit. Sinabi niya si Bible yung mga sakit na lalaganap sa buong mundo. So, ano na lang talaga ang hinihintay natin? Yun na nga lang pagbabalik. Kasi, hinihintay lang ni Kristo na sabihin ng Diyos Ama na, sige, bumalik ka na.
Kasi kunin mo na yung mga totoong nagmamahal sa akin at ilalagay natin sa impyerno yung mga hindi talagang nagbigay ng pag-ibig sa Panginoon. So, ang mangyayari ngayon yan, kahit si Kristo, hindi niya alam kung kailan siya babalik. Kahit ang mga anghel sa langit, ang nakakaalam lang kung kailan babalik ulit si Kristo, ang Diyos Ama lang. Siya lang, sinabi yan sa Bible. So, tayo, nabubuhay tayo sa panahon ngayon, ano ba ang generation natin ngayon? Ang generation natin ngayon, sobrang high-tech na. Lahat ng bagay na pipindot, lahat ng bagay, di ba, mga bills ngayon nababayaran online. Ultimo lahat ang gusto mo itanong, i-type mo lang kay Google na nasasagot. Pero, ang masama, kung kailan pa naging advanced yung technology ng mundo, saka naman tinamad ang tao na mas magkaroon ng connection sa Panginoon. Bakit may Bible? Kasi yung Bible, para yan sa ating kaluluwa, sa ating spirito. Kasi tayong tao, likha tayo ng Diyos na katawang lupa. Ito, katawang lupa. Hinihinga, nakakita, nakakain. Pero huwag natin kakalimutan na meron tayong kaluluwa at meron tayong spirito. Kasi nilikha tayo ng Diyos, hiningan tayo ng hiningan. Through spirit, di ba? So, what about our spirit? Ito yung tinatawag na buhay nga tayo physical, pero patay tayo spiritual. Hindi man kumakain lang tayo, naglalakad. Pero when it comes spiritually, patay pala tayo. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, yung mga pinapagaling ni Kristo na mga bulag, nakakita, yung mga bingin, nakarinig. Pero kung tutusin tayong lahat ng tao dito, bulag tayo spiritually. Bingi spiritually. Lahat tayo may ketong spiritually. Lahat tayo nasasapian ng demonyo spiritually. At yun ang gusto ng Panginoon na gamutin sa atin. At ang gamot nun, ang salita ng Diyos. Sabi nga, dapat natin sabahin ng Diyos through spirit. Kasi may spirit tayo eh. Para mabatid natin yung katotohanan. Ano yung katotohanan? Ang katotohanan, yung salita ng Diyos. Because the truth will set us free. Ito ang mga kapagpalaya sa atin. Kaya kahit anong achievement ang makuha natin dito sa mundo, di ba, merong mga tao na sobrang yaman, mali-maleta ang pera, ang taas ng pinag-aralan, na-travel na niya lahat ng parte sa mundo. Eh, ang tanong, tinitingin ba si Kristo, ang Diyos sa ganun? Hindi. Pagdating sa paghusga, pare-pareho tayong hindi titingnan kung ano ba ang meron tayo sa mundo. At yun ang pinaghahanda sa atin ng salita ng Panginoon. Kasi mahirap, maraming parable, no? Maraming talinghaga na binanggit si Kristo o ikinuwento. Kaya dito sa Bible, ang langit at ang impyerno ay totoo. So, kamukha nung kinuwento niya na mayaman at si Lazarus. So, isang mayaman, isang Lazarus na pulube, parehong namatay. Saan napunta yung pulube? Sa langit. Yung mayaman sa impyerno. O, mayaman na yun, sobrang yaman na yun. Nagpakasarap na siya sa mundo. Eh, yung namatay, silang dalawa, nagdudusa na siya. At alam niyo ba kung gaano kainit sa impyerno? Sobrang init. At ang nararamdaman nating init dito sa mundo, aircon pa yun. Aircon pa yun sa impyerno. Sabi nga nung mayamang namatay, kahit a drop of water, mapunta lang sa dila niya sa sobrang init. Pinapatunayan ng kwento ni Kristo sa The Rich and Lazarus na may pupuntahan tayo pag namatay. May pupuntahan talaga tayo. Ang tanong, masyado tayo nagpapakaligaya dito sa mundo. Eh pag namatay naman tayo, wala magdadala. Dito sa mundo, nakikitira lang tayo. Nakiki-apartment lang tayo. Meron tayong tinatawag na eternal life at saka eternal punishment. Paano na lang kung mapunta tayo sa eternal punishment? Paano dinescribe ng Bible, ng kasulatan ang impyerno? Mga uod na hindi namamatay, araw at gabi na parusa, mga puro demonyo ang makakasama, dagat-dagatang apoy. Yun na, wala nang katapusan yun. Kahit mag-sorry pa tayo, kahit sabihin pa natin, Lord, patawarin mo na ako, ganyan. Wala na. Ang pagpapatawad ng Diyos, hanggat buhay pa tayo. Eh, hindi naman natin pwede ipagmayabang sa Panginoon na, uy, marami pa akong pangarap, bata pa ako.
Hindi. Meron nga iba dyan namamatay. Nauna pang mamatay. Doon sa nanay nila, tsaka sa tatay nila. So, it means one thing. Na ang Biblia ay maraming pangako at maraming gantimpala. Pagbabasahin lang talaga natin ang Bible, maraming gantimpala si God at marami siyang reward kung tayo ay sumusunod. Lahat naman tayo marunong magdasal. Lahat naman tayo naniniwala sa Diyos. Pero anong sabi ng Bible? Paano tayo makakapasok sa langit? Ito ang sabi ng Bible. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit. Ang papasok sa langit ay yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ba? Hindi tayo pwedeng sabihin na, Lord, ganito, hindi. Kasi batas to eh. Batas ng Diyos eh. Kailangan sinusunod natin. Pag sinabi ng Panginoon, mahalin mo ang mga magulang mo. Ang gagawin lang natin, susundin, mamahalin. Hindi natin pwede sabihin, hindi ko mamahalin yan. Pinaampun nga ako niyan eh. Pinabayaan nga ako ng nanay ko, ng tatay ko. Hindi ko mamahalin yan. Gagantihan ko pa yan. Hindi ganun. Ang pagsunod sa utos ng Diyos ay pagsagot ng oo lang at wala ng katwiran. Hindi natin pwede sabihin, Lord, di ako magsisimba kasi ganito. Hindi pwede, hindi acceptable kay Lord yun. Lord, hindi ako magnanakaw kasi, Lord, magnanakaw ako kasi gipit ako ngayon. Hindi acceptable kay Lord yun. Kung gusto natin makasunod sa kalooban ng Diyos, kakalimutan natin ang ating sarili, we will carry our own cross and we will follow God. Yun ang entry natin sa langit. So, sa bawat pagkakataon na nakakarinig tayo ng gospel, lalo na kapag Sunday, nagsisimba tayo, makinig tayo mabuti. Kasi sinasabi doon, yun ang susundin natin. Kasi totoo yun. Totoo yun, no? Na ito ang sabi ng Panginoon, na binabago na lang ng tao, ha? Kaya mag-iingat tayo sa social media. Hindi lahat ng napapanood natin sa social media ay gusto ng Diyos. Kaya pag nakapanood tayo na, yung idol ko, nag-divorce, naghiwalay sila. Gagayahin ko na rin yan. Hindi pwede yung ganun. Kasi, hindi porke maraming nag-comment, hindi porke maraming nag-share, nag-like, okay kay God yun. Pagdating kay Lord, hindi majority wins. Pagdating kay Lord, tinitingnan niya, ano yung gusto ko? Yun ang gusto nila eh. Yung mga content creator na yan ang gusto nila eh. May pagmalaki na pwede na yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Yan ang gusto nila. Ang tanong gusto ba ng Diyos? Kaya nga meron tayong Bible na sinusundan. Kaya huwag tayong paliligaw. So dapat lang nating makarinig. Kasi pag wala na tayong naririnig, ang maririnig natin kung sinasabi ng mundo. Okay? So, yun po, napapaglinayan natin ang salita ng Panginoon ay mahalaga. Sabi nga ang bawat salita ng Diyos ay parang matalim na kutsilyo o tabak na tumatagos hanggang kaluluwa. Kaya nga 'di ba may mga tao na sobrang sama nila pero nagbabalik loob sa Diyos. Tingnan mo si dito sa Bible pangalan nito, si Saul. Ang pangalan niya dati si Saul, ngayon si San Pablo. Si San Pablo na siya. Bago siya naging tagasunod ni Kristo, umapatay siya ng mga Kristiyano. Umapatay talaga siya. Pero nung nagbalik loob siya sa Diyos, naku po, grabe naman yung kanyang 360 degree ang kanyang pagbabago. Pinaglalaban niya ang salita ng Panginoon. So, ganun yun. So, kahit hindi pa naman huli ang lahat eh. Hindi naman natin pwede sabihin sa Panginoon na, Lord, ang sama-sama ko na for my whole life. Hindi. Hanggat buhay tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na mag-repent. Kung buhay pa tayo, no? Kaso, pag inabutan na tayo ng kamatayon at hindi tayo nagkaroon ng repentance, yun na lang. Yung sinasabi nga ang pagsisisi na sa huli at wala naman sa una. Amen. So, magkaroon po tayo ng closing prayer. Ang masalangit, maraming pong salamat muli sa pagpapaalala mo sa amin sa kahalagahan ng iyong mga utos. Tunay nga, Panginoon, na sa araw-araw ay hindi kami nakakasunod sa mga batas na iyong inihain sa amin. Ang salamat na ng Panginoon, ipinapaalala mo sa amin na kayamanan
ang iyong mga salita. Nawa Panginoon, mapagnilayan namin na ang kayamanang dapat namin iniisip, ang karunungan na dapat namin gustong angkinin ay ang mula sa iyo, Lord, sapagkat ang kayamanan ng iyong mga salita ay hindi nananakaw, hindi nawawala, hindi kinakalawang. Bagkus Panginoon, ito'y dadalhin namin hanggang sa kabilang buhay. Panginoon, nawa ang bawat salita mo ay maging kagalingan sa aming mga kahinaan. Sa mga pagkakataong kami galit, ang iyong mga salita ang magbigay sa amin ng kagalingan na magsasabi sa amin na kami ay magkakaroon ng kagalingan sa pamamagitan ng pagpapatawad. Tunay nga Panginoon na ikaw, na Diyos, na mismong nagsabi na hindi lamang sa tinapay kami nabubuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa iyo, Panginoon. Turuan mo kami na maging tinapay ng buhay ang iyong mga salita at pagbigay buhay ito sa amin. Nawa, bigyan mo kami ng karunungan at habang may panahon pa kami na magbalik loob sa iyo sapagkat ayaw namin mapunta sa impyerno. Maraming salamat, Panginoon. At dalangin ko din, Lord, ang mga nilikha mo na patuloy na hindi tinatanggap ang katotohanan, patuloy na walang desire na makapakinggan ang iyong mabuting balita. Panginoon, nawa, ibukas mo ang kanilang mga spiritual na tenga, spiritual na mata, na mapagpuntanto ang katotohanan ng buhay. Ang katotohanan ng ikaw at ang katotohanan ang magpapalaya sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ay patuloy na kumilos sa aming buhay upang sa ganon, lagi namin mabatid ang katotohanan. Ang iyong banal na Espiritu ay aming tinatawagan, lumuklok sa aming pagkatao upang gumabay sapagkat ang iyong banal na Espiritu ang iyong iniwan upang maging patnubay namin sa araw-araw, Panginoon. Sino mang may mga karamdaman na pisikal, in Jesus' name, ininadalangin ko at lalo na, Panginoon, ang karamdaman namin spiritual ay magkaroon ng kagalingan mula sa iyo. Sama-sama po natin pakinggan ang dasal na itinuro sa atin ng Panginoon, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Maraming salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe. Kung bibigyan po natin ng summary ang mensahe ng Panginoon sa
kanyang kautusan. Ang tunay na batas ay ang utos ng Diyos na dapat natin sundin upang tayo makapasok sa kanyang kaharian. Pakishare na lang po itong gospel sa inyong timeline bilang pagsunog sa ating misyon na pagpapalaganap ng mabuting balita. Susunod na po ang March 12, 2026 gospel. To God be the glory.